kung i-compare natin ang pag-stay ko dito sa Dubai, sa Pilipinas, masasabi kong hi guys! Welcome back again to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na naman para maging updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. And right now, nandito tayo sa simbahan. Yan, na merong tanim na tulips. So spring ngayon guys, so ang ganda. Kung makikita nyo to ng personal, talagang mamamangha kayo kasi sobrang lalaki talaga ng tulips. Yan o. So yun. So medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag vlog dahil naging busy sa work and sa mga bagay-bagay. So yung last topic natin before ay yung recently ay kung mabait ba talaga yung mga taga dito, and next topic na sasagutin naman natin ngayon ay kung safe ba na magtrabaho dito sa Croatia. Ang iba kasi natatakot pumunta dito kasi nga hindi nila kabisado yung place. And ako kasi na dating OFW sa Dubai, na talagang malakas ang loob pumunta sa mga lugar no na hindi naman natin kasanayan dahil nga rin sa hirap ng buhay. Yung pala yun, pera-pera lang pala. So ayun, mag 1 year na kasi ako this month guys. So ang masasabi ko lang naman ay buhay pa naman ako ngayon. Buhay pa naman ako, and yun, kung i-compare natin ang pag-stay ko dito sa Dubai, sa Pilipinas at saka dito, masasabi kong safe naman dito. Wala pa naman akong na-experience na mga, alam mo yun, mga hold up, mga snatch, walang ganun dito. So parang kagaya ng Dubai, safe siya dito. Safe naman siyang maglakad sa gabi, safe din siyang pumunta kahit saan or abutin ka ng gabi sa daan. Kasi ako ay usually umuwi ako ng galing sa trabaho ng late na din, so maabot ng 11 ganyan, and kadalasan doon ako dumadaan sa medyo as in madilim na side, na parang daanan lang siya ng bisikleta at saka tao. So pathway siya beside the road na hindi ganun sakop ng liwanag sa gabi. So usually gumagamit ako ng flashlight. Noong una, cellphone lang yung gamit ko, yung flashlight lang ng cellphone. So wala namang nangyayaring hindi maganda. And minsan naman may nakakasabay ako or nakakasalubong, wala naman. Safe naman talaga dito. So ayun lang, kahit maglakad ka dito na nagse-cellphone or whatsoever, walang tatakbo sa'yo para kunin yung cellphone mo, no? And walang ganon. So nakakatuwa lang din na nakapunta ako sa lugar, sa bansa na safe pa din. So hindi ko masasabi na everyday na mag-iisip ako kung ano ba, makakauwi pa ba ako ng buhay, mga ganun no. So ayun, and masasabi ko na isa siya sa bansa na safe puntahan, mapa tourist ka man or mapa worker, mapa OFW no. So i-compare naman siya sa ibang country dito, hindi ko pa sure pero nakapunta ako ng Slovenia, okay naman din ng Slovenia, so safe din. So yun lang ang masasabi ko, huwag kayong matakot pumunta dito, and safe kayo dito. So walang mga masasamang tao na anytime pwede kang gawa ng masama no, sa daan man or mapabahay, walang ganon. So safe siya, maglakad, magtrabaho, yun ang masasabi ko lang. And nakakatuwa lang din na pwede naman yung mga tao dito. So yun lang, and Можете нам фото. Pwede, hindi problema. May nagpasuyo magpa-picture, o di ba? Hindi ko lang
na kunan ng conversation namin, pero natutuwa siya kasi medyo nag-aarapan kasi ako. Yun ang masasabi ko guys. Safe dito, friendly yung tao, safe mag-work, safe gumala, and safe sa paligid. So ang masasabi ko lang, wala namang magiging problema if ever na pumunta ka dito para magtrabaho or even mag-tourist ka. So yun lang guys. So thank you again for watching, and sana nakatulong ako ng konting informasyon sa mga gustong pumunta dito. Don't forget to subscribe and like and share ang aking mga video para maging updated kayo sa mga susunod pa nating upload. Konting facts about sa tulips guys. Hindi ko lang talaga alam before kung paano siya nag-grow, ganyan. So kasi nakikita ko lang siya sa mga flower shop na nabibili na natin, 'di ba, na nakaputol, nakabouquet na, 'di ba? So dito kasi pala, so winter season talaga siya tinatanim. So siya yung talagang parang pa-welcome. Pansin ko personally, pag ganitong araw, maaraw, then daytime, yung ating tulips ay bumubuka. Yan, mabuka siya guys. Pero pagdating naman ng gabi, ng dilim, so nagko-close uli siya. So tumitikom uli. So parang ganon. Ayan, nagko-close siya. Nagiging parang ano na lang uli siya, parang bulb na hindi pa nagbo-bloom. So ganun pala siya. So naisip ko na siguro nag-harvest sila ng tulips, no, pag during ng gabi. Kasi halos yung binibenta sa mga flower shop yung nakatikom, hindi yung ganito na nakabuka, di ba? So ayun lang guys, thank you again for watching. Ako nga pala uli si Ellie, ang nagsasabi bawal ma-stress para hindi mategi ng mabilis. See you again guys, bye.